pagmumotor. Pero parang ito na yung panahon para sa akin na gusto ko nang gumawa ba ng iba. Since na nagta-travel pa rin naman tayo at hindi naman tayo magpapalit ng content na from travel vlogging to cooking, hindi naman tayo ganun. Bumabiyahe pa rin tayo, ibang sasakyan na nga lang yung gamit natin. But since yun naman ang gusto natin lahat, nagta-travel si Boy first time, especially yung mga hindi talaga nakakapag-travel dyan, na parang nakakapag-travel na lang kasi nga napapanood. Ako, huwag kayong mag-alala, paminsan-minsan sa mga vlogs ko makikita nyo akong nagmumotor, pero sa ngayon papahinga muna ako sa motovlog. Ito na yung mundo nating bago ngayon. Though makikita nyo ako na sa mga travel natin na nakaban na meron akong biglang gagamiting motor, pero hindi na tayo usapang motor dito. Mas palakihin natin, mas i-explore natin, mas palawakin natin yung word na pagta-travel. At gusto ko na ng relax na biyahe. Basta, ang dami ko nang ginawa sa pagmumotor. You're my soul, my heart, my beautiful. You're my first, my last, my wonderful, and I just... Good morning! Welcome back to another episode. Camping in the rain tayo. Lakas ng ulan dito. Ayan, lakas ka ng ulan. Tika. Obviously, nasa labas lang tayo ng bahay. Nasa grahe. Pero nandito ako sa ating watod. Meron akong bisita dito sa amin na isang kaibigan na kung saan na-feature tayo sa kanyang show. Ay, maulan! So, kasama natin ang All About Wheels Manila, si Sir Gio. Nakita nyo na siya sa ating mga vlogs, sa mga event-event ng Suzuki. Katatapos namin mag-shoot at feature niya itong ating mini camper van. Ang seryoso, Sir Gio. Nagbo-browse ka ba ng mga shoot natin? I-edit yung bakote. Ay, yung bakote. Tapos na kami mag-shoot. Habang nag-shoot kami, inuulan kami. Pero yun yung nagpaganda ng shoot namin. Okay, speaking of masarap, meron ditong bakote kung tawagin na Singaporean food na syempre ginagawa na namin madalas dito sa bahay. So matitikman ni Sir Gio ngayon. Syempre hahanapin nyo kung saan mapapanood yung interview ko sa All About Wheels Manila. Ang gagawin nyo lang, pumunta kayo sa page ng All About Wheels Manila sa Facebook at makikita nyo na yan. At sa pagpapatuloy ng ating kwento, tumawid na ng kinabukasan itong vlog natin. At sa mga oras na to habang pinapanood nyo, pwede nyo na rin panoorin sa page ng All About Wheels yung video kung saan na-feature yung ating camper van. So ngayong araw, meron lang tayong mga bagay na mahalaga na gagawin. Unang-una, kailangan kong palagyan ng sticker ng Golf itong van natin. Kasi lahat ng biyahe natin sa Luzon, Visayas at Mindanao suportado tayo ng Gulf Oil Philippines. Pangalawa, kailangan ko maghanap ng maikling hagdan kasi nahihirapan akong i-open yung roof tent natin kasi nga syempre mataas. At usually talaga sa mga pickups, sa mga sasakyan na ganito na merong roof tent, meron talagang hagdan yan sila. So wala akong hagdan. Hindi naman ganun kalaki yung sasakyan natin. Kailangan ko lang maghanap ng maikling hagdan lang na pwede kong i-strap sa bubong. Kasi may space pa doon na nilaan ang SR Performance Off-Road para sa mga ibang bagay-bagay na pwede nating dalhin sa biyahe. Yun ang pinakamahalaga, yung hagdan. Para mabilis yung access ng pagbukas natin ng ating roof tent. Para hindi na ako mahirapan. Kasi para akong unggoy na gumagawa ng paraan kung paano ako makaakyat sa bubong. So hagdan ang solusyon. What's up, bro? Hoy! Sino ba namang hindi makakilala kay Watod? Dito sa Maynila, ilan lang ang merong sasakyan na ganito. Hindi pa natin maitatago si Watod. Kasi nga, nag-iisang kulay blue, nag-iisang merong roof tent sa taas,
na alam talaga na si Boy first time lang talaga ang merong ganito dito sa Luzon. Pero natutuwa ako kasi ang dami na nag-inquire sa Bato Sash wood shop na gusto magpagawa ng kanilang mga minivans. Kasi siguro sa 10, tatatlo lang ang merong minivans dito sa lugar namin. Mangilang-ilan lang talaga. As in, hindi siya tulad ng Visayas and Mindanao na parang kung ikaw ay merong normal na sasakyan, ikaw yung mai-intimidate sa sobrang dami ng mini wagons, ng every wagons. Yung mga maliliit na ganitong sasakyan, ikaw pa yung mai-intimidate kasi nga ikaw yung kakaiba sa lahat sa kalsada. Pagdesisyonan nyo na maayos, pag-isipan nyo na maayos kung gusto nyo talagang ipa-full setup na yung mga every wagons ninyo. Kasi once na pinagawa nyo na yan ng ganito, ganyan na yun. Kailangan nyo ng panindigan na talagang mag-van lifing na kayo or magka-camping na kayo palagi. Kasi sayang naman. Though, pwede namang gawing setup na may mga tanggalable naman na pwedeng tanggalin, pwedeng ikabit naman kapag kayo ay walang biyahe. Meron naman ganun. Kayang gawin ng Bato Sash wood shop yan. Daanan ko lang yung kaibigan ko dito. Papagawa lang ako ng sticker. Pasusukatan ko lang. Puno The Boy Max Stickers. Bro Mac, alaki mo na. Ba't ang bilis mo lumaki? Alam ko anong sikreto mo. Nakakatangkad talaga yun. Gusto ka? Pagkasukat natin bro, isang logo lang naman ng Golf na malaki. Ano yun, ikakat natin o ipiprint? Cutout. Cutout, mas maganda, mas matagal ang buhay. Bali, iiwan ko sa'yo. Babalikan kita, may bibili lang ako doon. Hindi, kunin mo muna yung metro nyo. Sukatan mo muna. Junior! Ano ba, papatawirin natin dito? O sa mismong sa mismong pintuan? Basta bilog siya. Nagkasakto lang dito 26. O sige, yung hindi naman awkward, yung hindi naman siya sobrang liit tignan, hindi rin siya sobrang laki tignan ba? Alam mo ba yung latest na logo ng Golf? Yung orange, plain orange lang. Yung hindi gradient, yung pagka-orange. Kabilaan ba siya? Pogi mo talaga, no? Oo naman, extra ka na naman to. O sige, magkabilaan bro. Para maganda rin. Ang ganda na yung bato do. Ay, lilinawin ko lang pala muna. Kasi nababasa ko naman yung comment section. Huwag kayong mag-alala sa bigat nung kahoy. Hindi siya, oo, meron siyang weight, pero hindi siya sobrang bigat na yung parang tipong masisira na yung inisip niyo, parang tipong masisira na yung sasakyan. Hindi. Matipid pa rin siya sa gas. Pinakaramdaman ko Tapos yung arangkada niya, yung pakiramdam ba na kapag yung kotse nyo puno lahat ng upuan, ayan, ganun na, nagsisiksikan na mayroong 3 sa likod, tapos sa harapan 2, ganun. Normal lang yun, kasi normal lang na bumibigat siya. O, given na bumibigat siya, normal talaga siyang bibigat. Kasi nga, may mga nilagay tayo. Huwag yan ang problemahin yun. All goods lang yung van natin. Okay, tuloy tayo. Meron pa tayong isang pupuntahan. Bali, iiwan ko na lang yung van na ito mamaya sa kaibigan ko si Mac, yung gumagawa ng sticker. Tabi-tabi tayo at emergency yan. Pero promise no, ang ganda. Yung mga dyan, yung mga nasa likuran dyan nga, pansin nyo naman yan sa video, sa simula ng video, di ba? May mga parte ng sa likuran na kailangan kong sprayhan ng pintura para para luminis ba. Mamaya meron akong announcement sa pinakahuli ng ating vlog na to. Bibigyan ko yung update kasi nga basta mamaya na sa huli ng vlog, para kailangan nyo tapusin yung video na to para malaman nyo kung ano yung announcement ko. Pero one thing for sure na talagang babiyahin na talaga ako ng siwatod na ang ginagamit natin. Tatanong niya ako, hindi ka na ba magmumotor? Magmumotor pa rin ako, but this time gusto ko na magmotor nang hindi na ako naaaligagahan na nagpa-vlog. Siguro ito naman sa sobrang dami kong ginawa na sa pagmumotor, parang ito naman yung time na gusto ko magmotor nang ma-enjoy ko naman kasi I mean na-enjoy ko naman yung pagmumotor, pero parang ito na yung panahon para sa akin na gusto ko nang
gumawa ba ng iba? Since na nagta-travel pa rin naman tayo at hindi naman tayo magpapalit ng content na from travel vlogging to cooking, hindi naman tayo ganun. Bumabiyahe pa rin tayo, ibang sasakyan na nga lang yung gamit natin. But since yun naman ang gusto natin lahat, nagta-travel si Boy first time, especially yung mga hindi talaga nakakapag-travel dyan, na parang nakakapag-travel na lang kasi nga napapanood ako. Yun ang goal natin, makapag-travel tayo at mai-travel natin yung mga nanonood sa atin na hindi nagkakaroon ng chance o walang kakainan na mag-travel, kundi sa pamamagitan lang talaga ng pagnood ng mga travel vlogs ni Boy first time. So, huwag kayong mag-alala, paminsan-minsan sa mga vlogs ko makikita niyo akong nagmumotor, pero sa ngayon papahinga muna ako sa motovlog. Ito na yung mundo nating bago ngayon. Though makikita niyo ako na sa mga travel natin na nakaban na meron akong biglang gagamiting motor, pero hindi na tayo usapang motor dito. Mas palakihin natin, mas i-explore natin, mas palawakin natin yung word na pagta-travel. At gusto ko na ng relax na biyahe. Basta ang dami ko nang ginawa sa pagmumotor. Parang ito na rin yung time para mag-relax na rin ako sa mga biyahe ko. Promise. Alam ko naman, naiintindihan nyo yan na sobrang mahal ko talaga ang pagmumotor. Hindi ko siya iiwan. Hindi ko naman siya iiwan. Pero magpapahinga na ako sa pagmumotor sa YouTube ha. Pero kung gusto nyo talaga ng mga updates pagdating sa motovlogging, puntahan nyo yung Facebook ko. Andun lahat ng mga usaping mga motor. Pero dito sa YouTube natin, ganito na lahat yung makikita. Van life sa YouTube, van life at motovlogging sa Facebook. Masaya ako. Bumili tayo ng hagdan. Ang daming satsak. Merong bilihan ng mga ano dito mga tools ba. So sigurado ako na merong maikling hagdan dito na binibenta. Sana meron, pero sana meron. Ano ito itong hagdan? Pwede na po Ito yun itong space na to na ginawan. Ayan, maraming salamat sa SR Performance kasi anticipated nila kung ano yung mga kailangan kong dalhin sa biyahe. Ladder, nilagyan to ni Sir Rob ng SR ng ganito para meron tayong pagdalian. Dito ko ilalagay sa taas itong ladder natin. Sobrang gaan niya, promise. Ang gaan niya talaga. Sobrang gaan. So dito ko siya ilalagay. Ayun. So ganyan na mangyayari dyan. Pinagaan ng SR yung buhay ko. Yan. So itatali na lang natin dyan. Pero wala akong tali dito. Pero meron naman ako dun sa bahay. So ipapasok ko muna to. Swap! Baba, isipin nyo na naman ha. Dito ko ilalagay ito ha. Sa bubong. Shoutout sa palangiting mga lalaki sa mga hardware stores. Na-appreciate ko na sobrang inyong mga ngiti. Hindi ko alam kung bakit yung mga babae na kasimangot. Parang utang na loob mo sa kanila na may nabili ka sa kanilang hagdanan. Nagloloko lang ako. Simulan nyo yung araw nyo ng pagngiti, no? Ano yan contagious yan yung ngiti na yan. Kapag ikaw nakangiti at nakita ka ng hindi nakangiti, mapapangiti yun. Pasahan yan, nakakahawa. Yan ang magandang virus na nakakahawa. Yung ngiti, di ba? Hey! Mayor TV, kamusta yung aircon ni Bukbok? Ay, init! Ang init! Ang
init. Aircon. Panood ko yung huling vlog mo. Pagtagpuin na natin yung dalawang minivan natin. Pero gusto ko ipaalam sa'yo, mas malamig yung aircon ko. Ay, may kwento muna ako habang papunta ako ng bahay. Magkakape lang ako para makita ko rin yung anak ko. Kilala niyo si Mayor TV, di ba? Siya yung kaibigan ko na kung saan ako panahon ng mga nagsisimula ako, kaibigan ko na yan, mga yan. Hindi ko alam kung bakit ganun ako kalakas mang-impluwensya sa mga bagay-bagay na ultimo si Mayor TV na napakalakas ng pagkatao. Ano ba siya? Hindi mo siya yung tipong pag sinabihan mo na ito gawin mo, hindi mo yan mapapasunod kasi matalinong tao yan eh. May sariling diskarte, henyo yan. Pero hindi ko alam kung bakit na-impluwensyahan ko siya na bumili ng van kay Surplus TV. Ngayon, andyan na yung van sa kanya, pinangalanan niya na si Bukbok, and soon magkikita kami. Yayaya ako na mag-camping. Hindi ka makakaligtas sa akin, tol. Alam niyo yun, yung saya na naramdaman ko nung nagkaroon tayo ng watod, nakita ko sa mga mukha ni Mayor TV. Hindi mo siya mapapaliwanag eh. Mararamdaman mo siya kapag meron ka ng Suzuki Every Wagon. Pagsakay na pagsakay mo at pagdadrive mo, umaandar na siya, dun mo ma-appreciate yung saya na, dun mo ma-express yung saya na meron kong nararamdaman. Kita mo kahit ako, ang hirap ma-explain, di ba? Basta masaya, ibang yung saya. Nakita ko yun sa mukha ni Mayor TV. Ang goal ko ngayon, parang masarap na goal yun na lahat ng circle of friends ko ma-impluwensyahan kung bumili ng Suzuki Every Wagon kay Surplus TV. May commission ako dun eh. Ito ang solusyon dyan. Yung bumili ka ng hagdan para maabot mo yung dapat mo maabot. Tapos yung kinakabit mo yung hagdan, kailangan mo yung hagdan pero hindi mo magamit kasi yung hagdan niya yung kinakabit mo. Okay lang. Mukhang ginagamit talaga. Mukhang ginagamit talaga. Fake van life. Medyo rugged. O yan. O diba? Masilip. Gusto mo bang makita si Watod? Diba? Ganda, no? Camping na tayo. O, diba? Ganda, no? So, ito yung sinasabi ko sa inyo na pipinturahan ko ng itim. Kasi medyo madumi siya tignan eh. It's either blue or itim. May mga pintura man ako doon na Kobe. Ikaw, ano masasabi mo? Fake van lifer? tayo ay magbaban din magkasama. Ha? Na-experience mo rin yung matulog dito sa van. Malabo tayong matulog magkatabi dito sa baba. Pero kaya mo bang matulog sa baba mag-isa, sa taas ako, o sa taas tayong dalawa? Kahit ano. Tuturuan ko talagang maging biyahera tong anak ko. O, yung mga naghahanap ng motor natin, ayan sila, nagsisipahinga. Yan sila. Magpahinga lang kayo dyan. Ang dami nyo nang ginawa. Deserve nyo na magpahinga muna. See you later. Tatlo, no? Tatlong kulay. Napakasipag ng bagan ko. Maliit pa lang yan, nadidyo na. Si Watod natin nandiyan na. Kinakat lang yung lahat ng mga stickers para idikit dyan. Bro Mac, thank you. Okay, salamat. Maraming salamat. Okay, bye-bye. May logo na tayo. Hindi pa tapos yan. Papalagyan pa natin ang guhit dito na orange and white.
Wala doon hanggang dito. Ginabi na, hinapon na tayo eh. Pasara na sila Promac. Pero sa mga susunod na araw, dito ko na tatapusin yung vlog natin. At least marami tayong nagawa ngayon na mga bagay-bagay na preparation, mga needs natin sa ating pag-van life. Tulad nga sabi ko kaninang umaga, meron akong sasabihin sa inyo na kahit ako na ano ba ako na hindi ako muna matutuloy ng Mindanao, pero ipopostpone ko lang naman siya. Hindi naman ibig sabihin hindi na ako babalik ng Mindanao. Ipopostpone ko siya ng bar months kasi nga ang dami nangyari ngayong mga nakaraang buwan na parang ang hirap kumilos kasi ang daming inaasikaso, mga pagbabago sa buhay. Kailangan nating unahin muna para kapag kinailangan tayo bigla-bigla na umuwi dito sa Bulacan, ilang oras lang makaka-uwi agad ako. So, Mindanao, Burmans, kapalit nun, mag-adventures muna tayo, mag-van life tayo dito sa Luzon. At yung van life natin na yan dito sa Luzon ay magsisimula na rin agad-agad yan. So paano? Dito ako na tatapusin yung vlog natin. At for sure may vlog na naman ako agad-agad. Maraming salamat mga first timers. Maraming salamat sa pagtiyaga ng mga panahon na hindi halos ako makapag-upload dahil sa sobrang dami kong pinagdadaanan. Dami namin pinagdadaanan, nakakahinga na kami. Maraming salamat sa pagtiyaga nyo. Yung hindi ako nakapag-upload ng about van life, alam ko sobrang napagod kayo, pero maraming salamat at nabuhay kayong muli kasi nga inaantay nyo rin talaga ako. So hanggang dito na lang. Magkita-kita tayo sa next upload natin. Life is good. See you next time.